In today's episode, pag-uusapan natin kung bakit hindi talaga maganda ang ghosting o yung bigla ka na lang nawawala kapag ayaw mo na. Hay nako, ang hirap ng pakiramdam na yon. Kaya halika na, huwag niyo na kaming i-ghost, pag-usapan na natin yan. Paano pala kung ang talaga palang meaning ng pagmamahal is having someone that will stay no matter what? Alam mo ba't ko lang siya naisip? Halimbawa dun sa idea na kung di mo siya mahal ngayon, baka hindi mo siya mahal nung una. Paano kung ikaw, battle mo lang yun sa sarili mo, kaya parang pakiramdam mo, wala na talaga ako nararamdaman, tapos iiwanan mo? What if it's just a bad day? Alam mo yung gano'n? Tapos yung sa consistency, what if, paano sige? O naging consistent nga, perfect, best foot forward. Alam mo yan. I see what you mean. Pero pagdating doon, nandun na kayo sa relationship, bad day came. Tapos ayaw mo na. I see what you mean. I don't know kung, alam mo pilit kong ginaganon sa isip ko. Pero kasi as you go along in life, nag-iiba pala ang definition ng pagmamahal. Hindi siya nag-iiba actually, nadadagdagan lang siya sa natututunan mo. Katulad nun, di ba, meron dati, pagmahal mo, paglaban mo. Pagmahal mo, dapat consistent ka. Okay. Alam mo yun? Pero na-realize ko, bakit, no? For example, I have friends, marami. O kahit sa inyo, may mga araw na may mag-open up na nakakabis, ganyan. Pero makikita mo, magkasama, masaya, sila pa rin. Tapos marirealize mo na, shit, ang toxic na nung nangyari sa kanila. Pero, syempre, iba yung topic ng toxicity. Pero minsan nare-realize ko na ang pagmamahal pala is yung, if you have someone na mag-i-stay. It's, I don't know, may mga mag-asawang tumatagal lang matagal. Naunawaan ko yung sinasabi mo. Kasi yung sinabi ko kanina is the conventional approach to things, diba? Pero I see what you mean eh. Kasi, yung consistency in the approach does not guarantee the future. For me to level up that parang aspect of the conversation, I feel like parang consistency is just one thing. Pero love evolves din eh. So like for example, ngayon na-realize ko na kasi nag-a-apply sa amin to Jeline. No. Parang before, parang may implicit unwritten expectation na pag break mo, tawag ka. Chat tayo, usap tayo. Kasi gusto kong i-check kung okay ka. Pero as time went by, mas minahal namin yung isa't isa. I think implicitly din, parang we had the comfort na he'll be fine. Nagtatrabaho lang naman yan. So, uuwi yan, play with the child, or play with Dawson, diba? So, yung consistency of being always there is just the measure. Parang it's just an initial measure, pero the real test of the relationship is when you are there already. Paano mo i-evolve, paano mo i-enhance yung sarili mo in expressing that love. So it may be through parang explicit communication, paano mo pinaparamdam. Kasi hindi mo naman kailangang iparamdam necessarily eh, para maramdaman niya yung pagmamahal eh. Through actions, for example, through outcomes of the action that you do. Pero I think it still goes back to the idea na kaya mali din talaga yung ghosting. Kasi for me, strength of character yung pag-avoid of ghosting eh. Parang Tama, strength of character. That's the perfect. Thank you. I appreciate the compliment. Walang halong kemerot. Ang hirap Alam mo ba na ang hirap manindigan? Wala lang, naisingit ko. Tinagalog ko lang. Strength of character siya for me kasi parang regardless kung saan yung mali in the relationship, diba? Kung wala pa kayo or meron, sino man mali. If you have the gut or the strength to tell the person na this is not gonna work for us. Yes. This is not gonna work, period. You are actually protecting that person. Kasi if you pursue the relationship anyway, pero alam nyo na hindi yung mag-work, magkakasakitan lang kayo eh. Pero, pag ginost mo naman yung person na yon, you also deprive the person of the truth. Correct. Diba? Mag-a-assume siya of many things. And that will potentially impact her approach to future relationships. Like for example, magaling magluto yung nag-ghost sa akin. Therefore, lahat ng magaling magluto, ghoster. Or yung huling nag-ghost sa akin, magaling manalita, mabulaklak manalita, matalino. Ginost ako. Therefore, lahat ng matalino,
Ghoster. Parang trauma. Correct. Yun na yun. Diba? Pakiramdam mo, dahil hindi ka nag-heal from that, lack of better term, kunwari sickness siya. Feeling mo pag darating siya, ito na naman to, alam ko na to, familiar to sa akin. Alam mo, na-realize ko lang to habang nagsasalita ka, no? Yung mga nanggo-ghost, it's either most, no? Ano man reason, may nagustuhang iba, ayaw na. Ang point lang nun, hindi niya talaga gusto yung tao. Nawawala siya. Alam mo, siguro para tong panawagan, no? Wow, panawagan. Public service PSA. Ako po ay nananawagan sa inyong lahat. Ganon. Hindi. Kung halimbawa lang din naman, no? Ginost mo siya dahil ayaw mo siya as maging romantic partner mo. Hindi mo kayang ibigay yung pagmamahal. At least mahalin mo siya bilang tao. Yun, hindi yun kailangan ng commitment. Kasi katulad nung sinabi mo, doon ko yung naisip eh. Isipin mo na lang na paano siya moving forward sa buhay niya. Yung idadoubt niya yung sarili niya, questionin niya yung sarili niya, yung fears niya na mangyayari ulit ito sa kanya. 'Di ba? Kaya siguro hindi rin talaga maganda o hindi talaga maganda yung mang-ghost. Kung naiisipan mo na siyang iwasan, I mean, ang sakit, ewan ko halo-halo na yung nasa isip ko, pero ang hirap nun eh, para kang nasa park. Nagbihis ka, naligo ka, ang bango-bango mo. Kasi andyan yung love of your life eh, nakakala mo, kasi hindi ka dumating. Naisip mo ba yung idea na ginawa niya o binuo niya yung best self niya para sa wala lang? Tapos naulanan siya. Nagkasakit siya lalo, tas walang dumating. Correct. Alam mo ang mahirap pa nun, pag natapat ka sa taong mabuti, mabait, na ang tanging naging kasalanan niya lang sa'yo ay hindi mo siya nagawang mahalin, maghihintay pa siya. Bibigyan ka niya ng unlimited chances na hindi, baka na-traffic. Or worse, baka mag-ala siya, ano na kayang nangyari sa kanya? O okay ba siya? Baka nawalan siya ng work? Alam mo, na yung realidad, nawalan ba siya ng phone? Meron pa yung sisi niya yung sarili niya. May nasabi ba akong mali? Paano ba to? Correct. Ganyan. Kasi ang mahirap pa niyan minsan, sakit to ng mga ghoster, I don't know. Hindi ko alam. Napapanood ko lang, nababasa ko, naririnig ko sa kwento. Ang masakit doon, sana mawala na nga lang siya yung may nangyaring di maganda sa inyo. Pero most of them, pag masyado nang masaya, masyado nang perfect, mas masyado na healthy yung flow, siguro yung sinasabi mo na dahil ayaw na nilang i-confront, doon sila nawawala. Correct. Kawawa yung other party na, saan ako nagkamali? Mali ba in-spray kong pabango ng bahay? Di parang sakit lang siya. I don't know Sa akin, I'm not yet ready to call ghosters as evil. Oo naman. Pero they're really bad. Awful. Actually, understatement niya. Alam mo bakit? In-explain ko na kanina yung wrong assumptions of a person because hindi mo siya pinagpaliwanagan. Hindi mo siya nagot yung mga hindi niya masasagot yung mga whys niya. Pero may extent yung impact na yun eh. Dineprive mo siya one of closure. Second, because meron siyang doubt sa sarili, may wrong assumptions siya of the world. Pwedeng dalawa lang dinelay mo sa kanya dinelay mo as a result of incorrect assumptions potentially for how many years. Dineprive mo siya, dinelay mo yung best outcomes for herself or himself for outcomes for life, or dineprive mo siya of that. Kasi may mga tao na iniwanan mo, dinimonize niya na yung relationships to a point na okay na ako, mag-isa na lang ako, I'll work hard, I'll work my butt off till the wheels fell off. 'Di ba? Pero hindi yun yung best outcome for that person. And nagmula at lahat ng good and lahat ng bad things, lahat ng awful things that the person had to endure is a result of a really, really bad person who has no balls, no guts, no strength of character to tell the person na ayoko na sa'yo. Aalis na ako. Yun lang yun. And the reality is, walang ginawang masama yung tao na yon. And it annoys me na, and maybe a little bit sexist yung ginamit ko, balls, pero women have balls. Because women are strong. Right? Pero, at that moment, the ghoster has no balls. And the lack of balls caused an impact possibly immeasurable for that person, possibly irreparable too. Kasi alam mo, kung hindi event na may nakita ka dun sa isang tao na ikina-turn off mo, karapatan niya pa rin na magkaroon siya ng maayos na exit sa'yo. Correct. Di ba kasi halimbawa, katulad lang dun sa sinabi mo,
Kasi mamaya may magsabi niya, ayoko na nga, alangan namang ipilit ko yung sarili ko. Wala naman nagsasabing ipilit mo yung sarili mo doon sa taong ayaw mo. Kasi respeto mo yung sa sarili mo na pag may nakita ka na alam mong baka hindi to mag-benefit sa'yo as a human alone, move away di ba? Ang question dito, umexit ka ng maayos. Di ba? Kasi baka sabihin nila, nga, wala nga siyang ginawa. Pero may nakita ako na hindi pasok sa standards ko Correct. Ayoko ng ganun Babalik tayo sa kasalanan niya bang pagkatao niya yun? Di ba? Oo. And dati naman, kaya nga may idea ng courtship, di ba? Para masubukan mo kung gusto mo ba ito, kung ayaw mo na, kung paalam ka. Kasi, nung nag-approach ka nga sa kanya, maayos kang lumapit Maayos mong nilatag yung intentions mo Tapos nung na-realize mo na, oops, wow. Alam mo, kaya din believe, hindi to ghosting per se Pero, alam mo, believe ako sa mga parents na nagko-co-parent with a child. So, ibig sabihin, magkahiwalay na sila, possibly with separate relationships na, pero they're co-parenting the child and the child is better off because of that. Believe ako dun sa mga parents niya. Alam mo kung bakit? Kasi they can confront their differences for one main goal, for the child. Believe ako dun kasi yung mga ganun tao, may strength of character yun kasi they could have easily parang separated themselves from their previous partners. Let it be. Kung ano man yung buhay na mangyari, anong buhay nila as a result, who cares? Kiber, wala akong pakialam. And as a result, they would have ignored their offspring, their children, di ba? Pero they have the strength of character to focus on what's right. And that's okay, let's agree na we have differences. Pero I think we have one common trait We are parents to that child. And that's all that matters Kung ilalagay mo yun sa isang relationship na wala pang bata, no? If they agree na meron silang hindi pagkakaintindihan or hindi gusto towards each other, instead of ghosting, they agreed that this is fine. Pero we can be friends still. And that friendship can go a long way. For example, that friend can be a best friend later on. Hindi man kayo nagkatuluyan, best friends kayo. Best of friends as the case may be. Or hindi man kayo friends, cordial kayo enough na in the future, maganda yung relationship, pwede kayong maging business partners. Pwede kayong maging tulay para maggumawa ng magagandang bagay. Di ba? Pero dahil ginost mo, you cut that too. Kaya nga Buti sana kung ang panggugos parang yung katulad sa tunay na buhay, na pag nategi ka, after 40 days, makakatawid ka na. So, minsan lifetime Minsan kahit nga nagkakaasawa ng isang tao, hindi dahil sa mahal ka pa niya, pero naiisip niya yung bakit, no? Minsan nakakatawa isipin, no, na yung topic na possibly as simple as ghosting has significant implications. So, socially, psychologically, I don't know. Tama ba yun? Pero importante yung conversation na yun kasi we can talk about the idea na masakit ang ghosting, pero ghosting is a measure of character. Totoo yan. And that's why siguro dun sa kwento ko, I regretted that kasi that's the bad version of myself that I tried to let go. Ako ganun din sobra yun. Tingnan mo ako. Pag every time na may hindi magandang nangyayari sa akin, siguro dahil nga hindi ako ganun. Ako nga, unconsciously ko pang naisip, sabihin ko, ako never ako ng ghost. Pero nung pag naisip ko yung that specific, isa lang yun sa buong buhay ko. Like, I can proudly say yan. Tingnan mo, parang nadadala ko siya every time. Tapos feeling ko kahit ihingi ko siya ng tawad paulit, siguro karakter, nasa tao talaga yan Siguro kung meron man akong isang bad move dun sa bad move na nga na ginawa ko, is yung, dahil din naman sa sobrang sinisi ko yung sarili ko, ba't ko yung ginawa, may ginawa akong next move na hindi rin siya naka-better. Alam mo yun? Parang you would feel apologetic for that kasi you did not mean to ghost. Oo. Yan. So, mapapatod ko na yung sarili ko, tama. Kasi yun nga talaga. Alam mo yung, gusto yun mo mang timbangin yung, dapat ba, di na lang ako tumakbo doon? Kasi pag naging okay din naman pala ako, what if, alam mo yun, yung moment na yun, nangailangan ka lang someone, na feeling mo safe ka. Alam mo yun, gano'n. But anyway, kahit ano pa may, ako nakakatawa tong topic na kalug-kalug, pero ang lungkot niya sa puso for me. I feel for dun sa mga iniiwanan ng ganun-ganun na lang. And para dun naman sa mga ginagawa yun, alam mo,
somehow nakakalungkot din for them. Alam mo kung bakit? Pag ikaw, nakasanayan mong gawin yun, nakakaawa ka. Wala kang matatapos na story sa buhay mo. Oo. Kasi every time na may ayaw ka, aalisan mo ng gano'n. Kung sa pag-ibig nga I mean, hindi ko ginajudge lahat, di ba? Nagagawa mo yun, love is one of the best things that could happen to you. Yung nagustuhan mo, that butterflies na naramdaman mo, nung na-in-love ka dun sa taong yan. Ano pa kaya sa ibang aspeto ng buhay? It will apply yung mas madali. Diba, sa trabaho, nahirap ako, gusto ko dito. Alam mo yung gano'n? Sa isipin mo to, no? Ayokong talaga I'm trying my best to avoid demonizing yung mga ghosters. Pero isipin mo to, magnanakaw. Magnanakaw ka, alam mo ba't masama ka kasi magnanakaw ka? Hindi ka aamin nagnakaw ka Pero magnanakaw ka talaga. So in all scenarios, dahil hindi ka aamin na magnanakaw ka, aminin mo man o hindi, magnanakaw ka. So the outcome either way is bad. Hindi mo inamin nagnakaw ka So, masama ka pa rin. Pero kung sinabi mo, for example, sa nakaw mo, gutom lang ako. Baka mag-mellow. Mapababa natin yung tension. Sintensya mo. Hindi. Maaari. Di ba? Pero kung sabihin mo lang, sorry te, kasi nagugutom talaga ako, kailangan ko lang na makakain, wala makakain yung mga anak ko. Baka maintindihan kita And chances are, yung mga ghosters have legitimate reasons Pero hindi pa din In all scenarios, tinakbuhan mo yung problema. At ikaw, wala kang choice kundi i-confront yan at some point in your life. Maaring ikaw i-ghost this time. At hindi mo maiintindihan yung mararamdaman mo kasi pinaramdam mo sa tao na yon, ngayon pinaramdam sa'yo, wala kang kawala dun. As in, wala kang karapatan sabihin doon sa tao na, bakit mo ginawa ko lahat para sa'yo? Pero yung konsensya mo sabihin mo, ginawa mo rin naman yun sa tao na yun, di ba? So, alam mo, ikaw mismo yung magre-remind sa sarili mo, di ba? Sorry ka. Kaya wala kang moral ascendancy to accuse people of doing bad things that you did before. Correct. Tama. Kaya ako alam mong ginagawa ko. Every time na nararamdaman ko yung mga ganyang feeling, yung manggo-ghost o gino-ghost, kuya, humiga na lang ako sa kama ko. Ay, grabe naman kama yan. Oo, ang laki na nagagawa ng kama ko at nakagat ko yung dila ko. Number na. Masakit yun. 8, infinity. Bilang. A, B, C, D, F, G. Nag-go A, B, C, D, E, F, G, H, I. Infinity nga. Ano ba S? Para sa ilim ulit. Wag mo magbilangin dito. Oo nga. Anyway, kailangan kasi, bago ka gumawa ng mga desisyon, nagninilay-nilay ka sa masarap mong higaan, habang kumakalma ka. At dumating man yung panahon na ikaw yung umalis, pag-isipan mo maigi yung ginawa mo. At kung ikaw man yung iniwanan, humiga ka, mag-isip ka, ramdamin mo na, there's more good things in life. Habang nakahiga ka sa Salem bed mo. Diba? Iba ang comfort na dala ng Salem bed. At bakit ka makakapagnilay-nilay effectively pag nakahiga ka sa Salem? Tanungin mo kung bakit. Bakit? Una, subok ng durability. Ay, of course, yes. Pangalawa, world-class craftsmanship. The quality of materials na ginamit. Opo. At lifetime service warranty. So, makaramdam ka man ng doubt about pagtatanong kung ba't ka iniwan, pwede mong balikan sa Salem. Sabihin mo, may konting wrinkle. Masakit. Hindi ako makapag-isip. Pero, rare yun. Kasi nga, durable, world-class ang materials, world-class ang craftsmanship. Subok na ng panahon. Correct. Marami ng taong na-ghost na nakahiga sa Salem. Okay naman. Parang nakakatakot na. Parang mali yung ginamit ko. Parang mali yung example mo na yun, Parang pag humiga ako sa Salem bed ko mamaya at lumubog yung kalahating part na wala. Ibang ghosting yun. Tigilan mo ko, baka nako. Ibang ghosting yun. Pero ang kagandahan ng Salem, as time goes by, nag-i-evolve sila. Ngayon, hindi lang kamang ino-offer nila. May kapares na sana all, may kapares. May bed frames, may dining set, may lahat hanggang headboard, pillows, and everything nandun. At para maging sure ako sa pinagsasabi ko pang iba dahil sa sobrang dami ng bago nilang products, guys, please visit www.salem.ph. Yun ang official website nila. Meron din po sila sa Facebook, Instagram, TikTok. Alam nyo na yan, www.facebook.com, instagram.com, tiktok.com/salem_ph. And hindi na po kayo mahihirapang bilhin sila pag ngayong gusto nyo, kasi itong moment na to gusto nyo, tas ayaw nyo lang kantayin yung baka ayawan nyo. Yung nag-ghost ka. Oo. Kailangan mo umiga. Unahan mo na.
Lazada, Shopee, TikTok Shop, hanapin niyo po yung flagship store nilang Salem. And syempre, available pa rin po sila sa lahat ng authorized dealers po nila. Nationwide. Of course, yes. Hindi madami yan. Oo, di ba? So, ayun, to end this ghosting topic, ako siguro, kuya, ang masasabi ko lang, kung inayawan nyo na dun sa mga nang-ghost at nagbabalak pa lang mang-ghost, kung ayaw nyo na dun sa isang tao, sasaktan nyo rin naman sila sa pagkawala mo eh. Bakit hindi nyo na lang sila saktan na alam nila yung katotohanan? Nakaharapin nila kasi wala namang pinagkaiba yun eh. Parehas na masakit. Pero ang kinaganda lang nung sakit na yon, they can move on with their lives na alam nila na tapos na to. Hindi na sila maghahang, hindi na sila magdadoubt sa sarili nila kung anong problema. Kumbaga, sa patay nga, bigyan nyo sila ng maayos na libing. Correct. Diba? In-approach nyo sila ng maayos, pinasok nyo na nahimik nilang buhay. Hindi naman kailangang ipilit nyo yung sarili nyo, pero mag-exit kayo ng maayos, leave them peacefully. Diba? And para naman po dun sa mga iniwan, ginost man kayo o hindi. Sabi nga, yung mga nababasa ko lately, kung may gusto mag-walk away sa buhay mo, hayaan nyo sila, let them go. Kasi, kung ngayon pa lang umaalis na sila, ibig sabihin, hindi na sila sa'yo to begin with. Kailangan nyo umusad sa buhay nyo nang wag na wag nyong idadoubt yung sarili nyo kasi ang taong nagmamahal ng tunay at totoo, hindi yung talo kahit kailan. Kung sila man yung nakulangan sa inyo at iniwan nila kayo, hayaan nyo na. Kasi baka hindi pa sila yung tamang pagmamahal. Pero wag nyo rin kalimutan yung mga masayang pinagsamahan nyo kasi kasama yun ang parte ng kwento mo eh. Ano man yung ending nun, lahat naman ng paghiwalay masakit, walang tama't maling paraan, lahat pwede mong danasin. Ang magiging mali lang, pag ikaw mismo sa sarili mo, nakalimutan mo yung pagmamahal na yun dahil lang sa ginawa ng ibang tao sa'yo, hindi mo kasalanan yun. Hindi lahat kasalanan mo. Nagkulang ka man, learn, move forward. Sabi nga, let it hurt, let it heal. Tsaka lagi ka magdasal. Alam naman ng Diyos kung anong pagmamahal yung kailangan mo. Sa akin, gagayahin kita, i-address ko yung both sides. Yung nag-ghost at yung nang-ghost. Dun sa nag-ghost, for me, there's nothing wrong with seeking clarification. Seeking clarity. Bakit bigla ka na lang nawala? Bakit hindi ka nagsabi na aalis ka na? The reason it's important is you're not asking for closure from that person. You are the one closing that door for yourself. So, it's important na maintindihan mo na the door for that person won't just close because the person would like to hold the handle and close the door for you. You can close that door kasi ikaw yung nasa loob ng bahay. So you can do that by seeking comfort, by seeking clarity. Bakit mo ko iniwan? Pag hindi mo nakuha yung sagot na yun, it's fine. You deserve better. Yun lang yung closure na kailangan mo tandaan. Pag iniwan ka walang sabi-sabi, automatic, you deserve so much better. And chances are, you'll end up with a person that's so much better kasi you learn the lesson already. Doon sa nang-ghost, marami akong sasabihin. Kung mang-ghost ka pa lang, no, don't do it. Sabi nga ni Tatay Digong, doon sa Christmas message niya, kung nag-iisip ka ng droga, wag, itigil mo kung iniisip mo mong gawin. Hindi ko sabihin kung ano yung sinabi doon, bad yun. Pero sinasabi ko lang, kung nag-iisip ka mag-ghost, wag mong gawin. Kung i-confront mo na yung taong ayaw mo, sabihin mo na. Tapos yan, parang pwedeng through chat, pwedeng tumawag ka, magkita kayo, magkape kayo. Kung yun yung list na pwede mong gawin, ha? Oo, yun na lang. Kung talagang non-ballsy ka, di ba? I-convey mo yung ayaw mo and bakit ayaw mo. Kung nakapang-ghost ka na, kung matapang ka pa rin, kung meron ka pang sliver of balls in you, wala ding masama to get to go to the person and say sorry, hindi ko nasabi yung dapat kong sinabi, dapat hindi ko to ginawa. Maybe i-ignore ka ng person din kasi the person has carried on already. Pero at least lumuwag yung pakiramdam mo kasi that's indicator na nagbago ka na. Pero pag ginost ka, wala kang karapatang magreklamo. Take that to the chin. Kasi ginawa mo yan sa ibang tao. And then lastly, wag mo i-confuse ang ghosting at moving on. Kasi pag nag-move on, dalawa kayo nag-move on. Pag nang-ghost ka, ikaw lang yung nag-move forward. Hindi yun move on. Nag-move forward ka on your own,
at your parang willfully mong ginawa yon. Hindi mo inallow yung isang person mag-move on. So that's not fair. So pag nag-ghost ka, nag-ghost ka. And to close this, pag nang-ghost ka, you're weak as a person. You do not deserve the goodies of life. Kasi you're not gonna be successful with that anyway. Kasi you don't have the strength of character. Mahiya ka sa balat mo. Yung galit na siya. Sorry na po. Oo. Ang ibang dating, pero nang-ghost naman siya. well, at least ako, kinlose ko yung moment na yon. Sinara ko yon. I regretted that. I changed. I ended up with my desired relationship. So desired ka ba? Ay, nako, dahil dyan, pag nyo po kaming i-ghost, dahil marami pa tayong mga gantong topic na pag-uusapan na sana na-i-enjoy nyo dyan, kaya naman po, i-share nyo na po kami sa mga friends nyo, ikwento nyo na kami na may bago kayong kakwentuhan, hanapin nyo lang po kami sa Spotify, in the right corner, kasama si Kuya Dwayne, and in-upload ko po yung mga videos namin dito sa aking YouTube channel, hanapin nyo lang po Almira Shiel, Facebook page, Almira Shiel, Instagram, X, nandun lang po ako. And again, maraming salamat sa mga sumusuporta at nakikinig sa amin. Marami pong salamat. Saka ako sa Instagram, Kuya Dwayne, kung ayaw nyo follow, okay lang. Wink, wink. Pero follow nyo pa rin siya. Follow nyo pa rin ako kasi binago ko na yung handle ko. Hindi na siya... Fight Dwayne, fight. Tsaka yun. So, kasi dati fan ako ng wrestling. Fan ako ng wrestling. Pero okay lang naman. So, ayun. Maraming salamat and we'll see you again next time. Bye, guys! Bye! No to ghosting.